Ang ganda ng putong, kami ang hari at ang reyna sa piling mo. Sa aming puso'y natatanging Marinduque man din galing. Sa iyong ganda'y nabighani, kaya't sa amin mananatili. Pamanay maghahari, pangalan mo'y ibumalik. Hanapin pa rin itingin. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Yeah, 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 puso ng Pilipinas. Kung ay ang alon, Dami ng yakap ng hangin sa dagat. isla, pinagbuklod ng pag-ibig. Ang puso'y maawit kapit bisig. Sama-samang tuminig, makinig ng bawat himig. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Yeah, 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 puso ng Pilipinas. Yeah, 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 puso ng Pilipinas. Ano-ano nga ba ang mga programa ng ating Provincial Government Environment and Natural Resources ngayong ang ating bansa, ang ating probinsya ay naharap sa matinding krisis pangkalusugan dulot ng COVID-19 pandemic? Alamin natin ang mga kasagutan sa mga katanungang iyan ngayong araw sa ating programang Kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ako po, si Romeo Mataak Jr., ang inyong Provincial Information Officer ng PIA Marinduque. At ngayon, kung saan ay kinakapanayan po natin ang iba't ibang mga lokal na opisyales ng ating pamahalaan upang alamin ang kani-kanilang mga o ang iba't ibang programa ng kani-kanilang mga tanggapan o opisina. Ngayong araw ay makakapiling po natin ang ating Provincial Government Environment and Natural Resources Department Head na si Engineer Rolando Josue. Magandang araw po, Engineer Josue, at welcome po sa ating kapihan ngayong araw. Magandang araw po, isang makakalikasang araw sa ating lahat. Ako po si Rolando Josue, Department Head po ng Provincial Government and Environment and Natural Resources Office ng ating Provincial Government ng Marinduque. Maraming salamat po sa paunang mensahe at sa pagkakataon pong ito mga kababayan ay muli ko pong ibinibigay sa inyo ang ating pong Department Head ng Provincial Government, Environment and Natural Resources ng ating pong lalawigan para sa kanyang ulat sa bayan. Okay, magandang araw po ulit. Ang amin pong opisina ay may mandato po na pangalagaan, paghusayin, protektahan ang ating mga likas yaman dito sa ating lalawigan. Bali po sa pamumuno po ng ating Governor, Presbitero Velasco, leads to po ang approach ng ating pangangalaga ng ating mga natural na yaman sa ating lalawigan.
Ang function po ng aming opisina ay kaparehas din po ng function ng DNR ng probinsya. Part po ito ng base po sa batas ng Local Government Code na ang lahat ng local government unit ay kabahagi ng mga gawain ng DNR para po sa pangangalaga ng natural resources dito sa ating lalawigan. Tayo po ay reach to reap approach. Ibig po sabihin, buhat po sa kabundukan hanggang sa karagatan ng ating mga natural resources ang ating pinangangalagaan. Meron po tayong protected area dito sa ating lalawigan. Ito po ay dalawang cluster na binubuo po ng 9,758 hektaryang lupa na nasasakupan po ng 5 munisipyo ng Buac, Buenavista, Gasan, Santa Cruz at Torrijos. 23 po na barangay ang nasasakupan nito. Sa ngayon po ay ito ay pinupuntahan ng meron po tayong pasilidad doon para sa ecotourism. Pero sa ngayon po panahon ng COVID, ng pandemya, ay ito po ay temporary pong sarado. Pero bagamat po ito ay sarado, ito po ay patuloy nating pinangangalagaan. Regular po ang pagkandak ng monitoring dito, kasama po ang DENR, ang Marinduque State College at other stakeholders para masiguro po na ang ating pinangangalagaang lugar bilang isang sanctuary ay patuloy na maprotektahan. At parte po ng pangangalaga natin sa ating kalikasan ay ang pangangalaga din po natin ng ating mga watershed areas para masiguro po na ang ating water resources ay patuloy na makapagbigay ng malinis na tubig sa ating mga mamamayan. Last year po, tayo po ay nakapagbigay ng 6,390 plus na fruit trees. Bilang tulong po ito sa samahan ng mga Protected Area Community-Based Resources Management Community na kung saan ito ay kanilang pangangalagaan sa looban ng ating Marinduque Wildlife Sanctuary para po mataniman ang mga bakanteng lupain pa ron. Malaki pa po ang ating mga bakanteng lupain sa looban ng ating Marinduque Wildlife Sanctuary. At kailangan po natin itong patuloy na mataniman. Ganon din po, meron tayong ginagawang mangrove nursery sa Santa Cruz, sa Tamayo, para po ma-rehabilitate natin ang 10 hektarya pang mangrove areas na kung saan ito ay nasira sa nipo ng mga illegal cutting ng ating ibang mga kababayan. At meron din po tayong isasagawang coral restoration. Ito po naman ay para sa ating coastal resources. Na alam naman po natin, ang ating coral reef ay napakahalaga ding bahagi ng ating natural resources dahil ito po ay pinamamahayan, pinagigitlugan ng marami pong iba't ibang uri ng isda. In partnership po with the DOST, ay magsasagawa po tayo ng coral rehabilitation, coral restoration dito sa 6 na bayan ng ating lalawigan. At parte rin po nitong ating pangangalaga sa ating kalikasan ay mapangalagaan po natin yung ating mga kuweba dito sa ating lalawigan. Mahigit na pong 200 caves ang na-identify po ng Provincial Cave Assessment Team. At ongoing po ito. Recently po, sa Bugpog lang po ay 6 po ang nadagdag na kuweba at ang isa po dito ay isang special cave or isa po siyang potentially significant cave. Dahil po meron doon mga archaeological and paleontological materials at ito po ay pwedeng gawing research laboratory at hindi po ito open sa public dahil po doon sa mga nakapaloob na laman nito. Napakayaman po ng lalawigan sa mga kuweba. Sikat na po tayo dahil po sa ating San Isidro Cave
Sila po ang community po doon, ang samahan ay tinulungan po ng provincial government. Kasama po ang ating Provincial Tourism Office, ang DNR, ang MSC, at ang LGU Santa Cruz para po mabigyan ng tamang kapasidad at kapabilidad ang mga taong nag-ooperate nitong ating Bagumbungan Cave. Nagbigay din po ng mga infrastruktura ang ating Congressman, Lord Alan Velasco, para po sa magamit sa pag-develop po ng ating Bagumbungan Cave. At meron din pong bagong cave na nakita ang grupo na meron din po itong ilog at magaganda po ang formation at kailangan pa po itong i-assess para po ito mapag-aralan at ma-open po for tourism. So sa ngayon po ay patuloy po ang pagsasagawa ng Provincial Cave Assessment Team para sa pag-assess, pag-survey ng mga kuweba sa ating lalawigan. Yung 6 na bayan po ay meron po tayong mga kanya-kanyang caves at patuloy po yung pagsasagawa nito. At dito po naman sa isang priority program ng ating governor para po rin sa kalusugan natin ay isasagawa po ang zero waste management dito sa buong lalawigan. At ito po ay gustong may isagawa sa bawat tahanan, sa bawat barangay, sa bawat munisipyo ng ating lalawigan. Ang zero waste management po ay ito po ay yung pagsasagawa ng 5 R's. Ano po? 5 R. Reuse, reduce, recycle, rot at refuse. Ano po? Yung reduce po ay bawasan po natin ang paggamit ng mga plastic. Iwasan po natin ang paggamit ng mga single-use plastic. Ano po? Dahil alam po naman natin na tayo at ito ay madalas sa mga kababayan natin, ang mga plastic po ay basta na lang itinatapon kung saan. Ano po? Pero dapat po itong ilagay sa proper waste bin. Sa bawat tahanan po ay dapat nagsesegregate na rin po tayo. Ano po? Hindi lang po sa ating mga barangay, kundi sa ating pong ultimong tahanan ay tayo po ay nag-segregate ng ating mga basura. At marami po din nating mga residua, mga nabibiling gamit na pwede po nating i-recycle, lalo na sa panahon ngayon na pwede natin itong gawin sa iba pang gamit. Pwede pong maging mas maganda, magamit sa bahay ang ating mga bote, plastic. Pwede rin po itong gawing flower base, pwede po itong gawing bricks, pwedeng gawing bag. So marami pong pamamaraan ng pagre-recycle ng ating mga basura, mga lata, mga baso, mga bubog, mga plastic. At doon naman pong sa pagre-reuse, lalo na po sa atin sa pagbili po ng ating mga gamit sa katawan, yung iba po natin mga damit, pwede po natin itong i-share sa iba nating kapwa para nila magamit, ma-repair, at hindi po tayo bili ng bili. Ano po? Ng ating mga nabibiling damit. Karamihan po ngayon ang nagbibili nating damit ay mga polyester. Yan po ay mga daang taon bago po mag-decompose. Ano po? So, piliin din po natin yung mga binibili nating gamit sa katawan. Ano po? Mga gamit sa bahay. Kung pwedeng i-repair, wag po nating itapon. Ang objective po nitong zero waste management ay mabawasan po o mawala po yung itinatapon natin sa ating mga landfill. Karamihan po sa 6 na bayan ay managed landfill lang po ang meron tayo. Wala pa po tayong tinatawag na sanitary landfill. Pero po dito sa si Governor po ay priority po niya na magkaroon tayo ng isang common sanitary landfill para sa lalawigan ng Marinduque. Ito po ay pinag-aaralan na at ginagawan po ng study para po ito ay maisagawa sa kung hindi po late this year ay next year po ito maumpisahan. So ang lahat po din ng mga mamamayan
ay ini-encourage din po na maggawa ng kanya-kanyang composting facility sa kanilang mga tahanan. Dahil karamihan po ng napuproduce nating mga waste sa ating tahanan ay 50 to 60% po doon ay halos po ay mga biodegradable. Tayo po ay probinsya at mas marami po natin mga biodegradable na nabibili o inaani sa ating mga bakuran, sa ating halamanan na pwede nating i-compost at magamit sa ating paghahalaman. Ano po? Ito po ay gawin nating maging kasanayan o ugali na sa ating bawat mamamayan, buhat sa kabataan hanggang sa mga may edad, ay i-observe po natin at isagawa yung tamang segregation ng ating mga basura. At alam po naman natin, malaki po ang magiging epekto nito sa ating kalusugan, sa ating environment, ang mga plastic, ang mga appliances natin na may mga highly toxic na elements, material, chemicals, na pag itinapon natin ito sa ating paligid o sa kailugan, water bodies, ito po ay nag-i-emit o nagpo-produce po ng masamang chemicals na pwede pong pumasok sa o makakontamina sa ating mga water resources, pwede pong kainin ng mga hayop, ng mga isda, at in the end po ay kakainin po ito at gagamitin ng tao na kung saan yung po mga hazardous chemicals na yon ay pupunta din po doon sa ating sistema. Karamihan po diyan sa mga highly toxic na element sa ating mga basura ay non-carcinogenic. Ibig sabihin po, hindi po yan natutunaw at yan po ay tumitigil sa ating sistema ng katawan na kung saan ay pwede tayo magkaroon ng mga komplikasyon sa ating kalusugan, magkasakit, magkaroon ng cancer. Kaya hindi po basta-basta ang binibigay na epekto nito sa ating kalikasan. Ano po? Yung buong ecosystem natin ay naapektuhan. Ang ating hangin, ang ating kalupaan, ang ating tubig ay apektado po nito. Hindi lang po yan yung kala natin ay yung chemicals o hazardous chemicals na binigay ng markaper sa ating kailugan dito sa lalawigan. Yun dapat nating tingnan. Malaking bagay din po yung hazardous chemicals na binibigay ng ating mga basura sa ating kalusugan. Yan po ay nandyan po sa ating mga binibili at dapat natin tingnan yung ating mga binibili. Ano po, hindi po basta tayo bumibili at kailangan pagtingin po natin sa ating binibili ay isaalang-alang natin yung kapakanan ng ating likas yaman. Ang ating po mga natural resources ay kakaiba po sa ibang lugar. Dito lang po tayo meron ng ating mga natural resources. Wala po niyan sa ibang lugar. Kung meron man silang coral reefs, iba po ang itsura ng coral reefs sa ating lugar. Iba rin po ang purpose niya rito. Kung meron tayong gubat, iba po ang itsura ng gubat sa ibang lugar at iba po ang gubat natin sa ating lalawigan. At mapalad pa rin po tayo at tayo ay meron pa pong ganitong mga likas yaman na pwede pa po nating magamit, hindi lang po sa pangangalaga ng ating kalusugan, ng ating malinis na hangin, malinis na tubig. At ito po ay pwede nating magamit ng sustainably. Kung ito po ay gagamitin natin sa maayos na pamamaraan, kagaya ng pagde-develop po ng mga ecotourism, na kung saan ay ito po yung mga priority projects ng ating pamahalaan sa pamumuno po ng ating Governor Presbitero Velasco. At ang ating mangroves, yan po dyan nangingitlog ang ating mga maraming isda. At kilala po ang ating bayan, Marinduque, lalo na po sa Torrijos, yung Manakla, na kung saan bihira po ang may mga ganitong marine coastal species dito sa buong Pilipinas, na yan po ay dapat din nating pangalagaan. Ang mangroves po ay pwede rin nating magamit for ecotourism at marami na rin po, hindi lang po dito sa ating sa Marinduque, may mga ganyang malalaking lugar. Kaya malaking bagay po yun na tayo ay may ganitong resources. Hindi lang po siguro natin nabibigyan ng pansin ang kahalagahan niya.
Siya po ay barrier natin para sa mga storm surge na kung saan sa panahon ng panahon ng bagyo ay ito po ay protection natin sa ating yung mga coastal barangays. Ganun din sa coastal erosion. Ito din po ay nagsiserve ng carbon sink na yung ating mga ini-emit na carbon sa ating sasakyan, sa ating pagluto, sa ating mga pang-araw-araw na gawain, ay siya po yung nag-absorb. Ano po, ganun din po yung function ng ating mga kagubatan, ang Marinduque Wildlife Sanctuary. Sila din po yung nag-absorb ng mga ini-emit nating carbon. At para po sa kaalaman din ninyo, ang ating pong Marinduque Wildlife Sanctuary, ayan po ay idineklara dahil sa kanya pong kakaibang wildlife na meron sa ating lalawigan. More than 200 species po ng butterflies ang makikita rito at iba't ibang uri po ng host plant, food plant ng butterflies ang nandoon na atin pong pinangangalagaan. Marami pa rin po tayong iba't ibang uri ng ibon. Meron pa rin po tayong mga wild boar o yung ating wild pig. Meron din po tayong mga deers pa doon sa lugar. At base po doon sa aming ginagawang regular biodiversity monitoring, meron pong pagkakataon na yung po mga nakatira doon sa lugar ay nakakarinig pa rin po ng huni ng tariktik. Ano po? Ito po yung kalaw. Na ito po ay endangered species na. At mabuti po at meron pa po tayong ang ating mga kababayan sa loob ng zone forestal ay may nakikita, naririnig pa po silang tunog ng tariktik. So, ibig sabihin, meron pa rin po tayong lumalabas na tariktik. At part din po ng aming ginagawang information education campaign ay maliban po sa pangangalaga ng caves, ay yung po mga nakatira doon na hayop, ang swiftlet, yung balinsasayaw, ang mga paniki, na kung saan ang paniki po ay malaki po ang tulong nito sa pangangalaga ng ating environment, lalo na po ng ating kagubatan. Sila po ang nagpapakalat ng maraming buto ng mga punong kahoy na tumutubo sa ating kabundukan, sa ating protected area, sa ating mga timberland. Dahil mahirap din po na isagawa lahat ito ng mga tao. At malaking bagay po yung ginagawa ng ating mga paniki o ng ating mga flying fox. Meron po tayong flying fox. At sila din po ay kumakain ng mga insekto na pwede maging peste sa ating mga halaman. Kaya po nilang kainin sa isang gabi ay kalahati ng weight nila sa loob ng isang gabi. By sounding po nila, yung kanilang soundings na nilalabas, doon po nila nakikita kung merong insekto at yun ang kinakain nila. Dahil nocturnal sila, sa gabi lang po sila lumalabas. Sila din po ay tumutulong sa pollination, lalo na po ng mga ating mga halamang saging, ng mga puno ng nyog, na kung saan ay patuloy po ang pagbubunga ng ating mga halaman. So hindi po kaaway ang bats, kaibigan po natin sila, katulong ng ating sa pangangalaga ng ating kalikasan. At bawal po din silang kainin, bawal hulihin. May penalty po dyan na pwede po tayong makulong ng 6 hanggang 8 taon at penalty po na 500 million to 1 million. Malaki po ang pangangalaga natin dito. Ganon din po sa pagsira ng ating mga caves, may penalty din po yan. Halos parehas po ang penalty dyan. 6 to 8 years, 500,000 to 1 million po ang penalty. Or both, makulong at mag-penalty na magbigay ng pera. Dito po sa pag-iimplementa rin po ng mga infrastructure project, lalo na po yung tinatawag nating PRDP o Philippine Rural Development Program na pinopunduhan po ito ng World Bank, Department of Agriculture, ng provincial government, ay nagsasagawa po tayo ng environmental impact assessment at ginagawan po ito ng environmental management plan at ina-applyan po ginagawan din po natin ito, kinukuha ng
environmental compliance permit sa DENR para masiguro po na ang lahat ng malalaking proyekto, programa ng provincial government ay may pangangalaga sa tao, sa ating kalikasan, sa ating environment. Ang environmental management plan po na ginagawa namin ay during the implementation po ng project at after po nung management po, para sa management po ng ating mga project. Sa ngayon po ay sinasagawa namin yung environmental impact assessment para po doon sa priority project ng ating governor, ang AAA Slaughterhouse na gagawin po sa Cagpu, Torrijos. Ito po ay umaabot po ng 200 milyon at ito po ay isasagawa sa looban ng 3 hektaryang lupain na kung saan yung naman pong paglalagyan nito ay walang gaanong nakatirang mamamayan at tinitingnan po din namin ito na hindi ito makakaapekto doon sa ating natural resources o natural na ecosystem doon sa lugar na gagawan po ito ng mga facility para ma-assured po na alam po naman natin ang isang slaughterhouse ay marami po itong mga magiging basura o nagaling sa hayop na kakatayin sa loob. Pero meron po naman ditong karampatan na pasilidad na magtitreat doon sa mga mapuproduce na waste doon. At meron din pong ilalagay na rendering plant para din po yun naman mga waste na yon ay ma-recycle natin at magamit. Ano po? At hindi po natin ito itatapon ng basta sa environment. Yung po mga waste dyan ay pagkakakitaan pa po ng ating gagawing slaughterhouse. At ganun din po yung tubig na magagamit doon. Meron po doon treatment facility, i-recycle din lang po yung tubig. Kaya makakasiguro po yung mga tao doon na sila ay ligtas sa masamang amoy, sa alikabok, sa masamang hangin, o yung kontaminasyon ng kanilang water resources. Dahil ito po ay stricto pong ipatutupad yung mga ganitong pasilidad at isasagawa para po ma-maintain natin yung classification at category o yung standard ng isang AAA. Ang AAA slaughterhouse po ay halos po yung mga kakatayang hayop dito ay hindi mahahawakan ng kamay ng tao. Ganon din po ang mga magtatrabaho rito ay sisiguraduhin na sila ay naka-PPE, bibigyan ng proper training, proper handling. Ganon din po doon sa tamang paglilinis doon sa compound. So, mas makakasiguro po tayo na yung gagawin nating slaughterhouse na priority project ng ating governor ay hindi po makaka-epekto sa ating kalikasan, sa ating environment. Manapay, makakapagbigay ito ng hanap buhay sa marami nating kababayan, hindi lang po sa Torrijos, kundi dito sa buong lalawigan. At pwede rin po na makinabang dito ang mga kanugnog probinsya, ang Mindoro, ang Romblon, ang Masbate sa programang ito. Okay. Ano po, para ma-assure natin na sustainable yung ating mga proyekto ay kailangan po natin talagang pangalagaan ang ating kalikasan. Okay. At pag-uusapan pa po natin ang ilan pa pong mga programa. Napakarami po palang programa ng inyo pong tanggapan. At maraming salamat po sapagkat binigyan nyo kami ng pagkakataon upang ilatag, ilapit at ipaalam sa ating mga kababayan ang mga programa po, ang mga proyekto po ng inyo pong opisina. At ang ilan po ay bubusisiin natin at pag-uusapan po natin mamaya, makalipas lamang po ang ilang mga patalastas. Once I woke up in a hidden place. Paradise unlike anything I had ever seen. And not the kind from fantasy. But one you could really sink your toes into. I walked beaches few had ever walked before, while the waves whispered their secrets. This place was my buried treasure. And even though I couldn't stay forever, the
story of the islands never leaves me. At muli po tayong nagbabalik dito sa ating kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque at ako pa rin po ang inyong Provincial Information Officer, si Romeo Matac Jr. po ang inyong lingkod. At kapiling kasama pa rin po natin sa ating pong kapihan ang Department Head ng Provincial Government, Environment and Natural Resources sa katauhan po ni Engineer Rolando Josue. Sir, napag-usapan natin kanina yung ilan sa mga priority project ng ating pong mahal na gobernador Presbitero Velasco Jr. At ilan po dito ay yung minention nyo or nabanggit nyo po kanina patungkol naman po doon sa Zero Waste Management Program na nasa pipeline po ng ating pamahalaang panlalawigan. Sir, ano po ang pagkakaiba nito doon sa mga programa, mga inisyatiba na ginawa ng ating pamahalaang panlalawigan sa nakalipas na mga taon at mga existing na mga programa naman po in the municipal and barangay level? Okay sir, magandang araw po ulit. Nung una po ang ating solid waste management, batay na rin po doon sa ating RA 9003 o yung ating ecological solid waste management. Nung una po is more on po tayo doon sa ating segregation. May segregation na po tayo, may composting. Lahat po ng mga barangay ay nire-require na mag-establish ng kanilang tinatawag nating materials recovery facility na may 3 compartment po doon para po doon sa segregation. Yung reusable, recyclable, biodegradable. At ganun po yung mga nagawa na nung ating mga kabarangay. At meron din po tayo mga kababayan sa kanilang bawat household ay nagkaroon din po sila ng mga composting facility. Ganun din po sa ating mga public school na ni-require din po na magtayo ng ganito. Ang kaibahan po nitong ating zero waste management ay tinutukoy po dito na talagang mapaliit natin yung ating pagpo-produce ng ating mga basura. Lalo tigit po yung madadala pa po sa ating mga landfill. Dito po sa zero waste management ay kasama na rin po dito yung technology, kung paano tayo magre-recycle bawat materyales, ano po yung mga available technology na pwede nating maisagawa para po ma-recycle natin yung ating ibang mga discarded materials. At yun din pong ating pagsasagawa ng to refuse na pagbibili, paggamit ng mga materyales, lalo na po yung mga single-use plastic na hindi na po natin ito araw-araw gawin. Kung tayo po pupunta sa palengke, magdala po tayo ng mga lagayan, yung mga plastic container, bottle container, para po natin ma-reuse o magamit uli. Kung may bibilin po tayong gamit sa bahay, ay doon na po din po na ilagay. Yung bibili po tayo ng mantika, ng toyo, ng suka, dapat may dala na po tayong lagayan para hindi po tayo, kung bibili ng mga ganitong gamit sa bahay, ay bumibili po tayo ng plastic. So yung sa ganitong pamamaraan, nakakatipid po ang mga tao, lalo na po yung mga nanay na namamalengke, nakakatipid po ang pamilya, nakakatulong pa po tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ibalik po natin yung paggamit ng mga plastic. Although meron pa po rin tayo nabibili mga plastic na bag para sa pamalengke,
iwasan na rin po natin yung paggamit nito. Marami po tayong mga gamit sa bahay na binili rin natin, mga container na pwede natin gamitin sa pamamalengke. Yung ating mga lumang damit, pwede po natin gawin itong bag at gawin natin sa pamamalengke. Ano po? So, yun po yung mga pamamaraan na kumbaga ay maiiwasan natin na magtapon ng basura. At yung mga residual waste na lang po yung idadali natin sa ating mga landfill. Kagaya ng mga maliliit na plastic, pinaglagyan ng biscuit, ng candy. Iwasan na rin po natin yung paggamit ng mga disposable na kutsara, tinidor. Yan po ay pumupunta lang yan po sa ating nagiging basura. Daang taon po ito bago matunaw. Kung hanggat maaari, huwag tayong gumamit ng mga paper lined plastic. Ano po? Although meron, yun po yung karaniwang na ginagamit sa mga restaurant. Kung maaari po ay magbigay na rin po tayo ng window o parang doon sa mga take out o take away na pagkain na mas may discount kung meron kang bibiling pagkain kung meron kang dalang container. Ano po? Kumbaga makakatipid ka ng 25 centimos kung meron kang dalang food container. Ganon din po sa ating mga drinks na nabibili, mga beverages. Magdala na rin po tayo ng meron po naman tayo nabibili mga reusable container para sa mga ganito na hygienic din po. Ano po? Na bigyan din po natin ng incentive yung mga bibili na sa inyo na may dalang pag-container. Sa isa pong pamamaraan yun para hindi po tayo mag-produce ng mga basura. So, yes. Apo, saan po ba inaasahan po o nakatakdang itayo itong gagawing common sanitary landfill? Ang ating pong tinitingnan lugar dito na pagtatayuan ng sanitary landfill ay dito po sa baba po, paanan po ng Bundok Malindig, sa boundary po ng Torrijos at saka Buenavista. Ito po ay napag-aralan na ng DNR at safe naman po siya doon mailagay. Ano po? Itong sanitary landfill, sabi ko nga po, dito sa Zero Waste Management, ay halos residual waste lang po yung dapat natin madala doon sa ating sanitary landfill. Ano po, ang sanitary landfill po ay hindi nakaka-assure diyan na safe siya sa environment. Yan po talaga mag-i-emit pa rin ng mga hazardous gas. Mag-i-emit po yan ng mga hazardous liquid o fluid na makaka-apekto sa ating kalusugan, sa ating environment. Kaya hanggat maaari po talaga ay gawin natin itong zero waste management. Tapos sir, nabanggit niyo po kanina, napakahalaga po nito. As a matter of fact, ako po ay nag-aaral ngayon sa YouTube University, sa YouTube. Dahil gusto ko pong yung mga gamit, dahil na-mention nyo nga ni po kanina, 50 to 60% yung biodegradable na napuproduce ng ating mga kababayan sapagkat ho tayo ay nasa isang isla, mas marami yung mga biodegradable na mga waste na napuproduce ho dito. Now, kung kagaya ko po ngayon, bumili po ako ng mga container, tapos nilagay ko po dun, sineparate ko po yung nag-segregate ho ako ng mga basura dahil maganda ho pala na tayo mismo yung mag-produce noong abono na gagamitin ho natin sa atin naman pong mga halaman, pampataba po sa ating mga halaman. Pero sir, ang challenge ho kasi dyan, like for example, I have the capacity to do the research, and personally I can do it on my own. But how about sir, yung ating mga kababayan na wala naman pong kapasidad na mag-research o wala naman po silang resources in terms of accessing the internet. So ano kaya ang programa po ninyo ng ating pamahalaang panlalawigan, particular po ng inyong opisina, upang magtungo sa mga barangay at ipaalam, magkaroon ng training, mga simple na training para matulungan po sila kung papaano at mga dapat nilang gawin sa pag-segregate ho ng tamang basura. Sapagkat yes, meron po tayong mga
inisyatiba mula po sa mga barangay, sa municipal level, na meron po sila dong mga nilalagay na iba't ibang uri ng mga basurahan. Pero sa katunayan naman po ay hindi ito nasusunod dahil hindi rin naman po alam kung saan at papaano gagamitin ang nasabi pong mga na-segregate na mga waste. Pero kung alam po nila na at the end of the day, ito'y gagamitin nila mismo dun sa kanilang mga halaman bilang pampataba, for example, at yung mga hindi naman po, yung mga non-biodegradable ay may kukuha po dito upang ibenta po ito, eventually dagdag income, ay mas magkakaroon ho ito ng holistic approach at magkakaroon po ng mas malawak na kaalaman ng ating mga kababayan, mas magiging educated ho sila because they know the result and output of this project. Ano po ang inyong komento po hinggil po dito? Yun nga po, last year po, inumpisahan po namin ito sa mga kabataan, mga elementary school student, dahil tinitingnan din po namin yung kultura dito sa atin, pagka medyo may edad na, parang medyo mahirap magsalita ang isang, lalo na medyo bata sa kanila, na yung sinasabi nilang maganda ay hindi agad-agad pinaniniwalaan. Kaya nag-umpisa po kami, kasama po ang US Peace Corps, na gumawa po kami ng eco art activity, na yung art po ginawa namin para po mabigyan ng kaalaman ang 70 estudyante kabataan dito po sa bayan ng Kawit, Barangay Kawit, Kaganhaw, Ihatob, na yung tamang paggawa ng zero waste management. Tinuruan din po sila doon ng ang composting, kung paano mag-compost, paano mag-classify ng basura, ano yung mga recyclable, reusable, ano yung mga tinatawag nating mga residual waste. At tinuruan din po namin sila yung basic coloring, art, painting, para sa ganon ay ito'y kailangan nila para yung mga gagawing pagre-recycle ng mga naipong basura ay maging attractive, mas kumbaga ay may appeal na talagang gagamitin at gagawin ng mga tao. Isang bote ay hindi parang kumbaga bote na walang laman, gagamitin mo parang walang dating sa tao. Pero kung kukulayan ito, lalagyan ng hugis, ay magkakaroon ng added attraction sa mga tao para ito gamitin. So yun po yung itinuro namin sa kanila. At nakakatuwa po, doon sa 5 araw na weekend, 5 linggo, ay malaki po yung i-share namin sa mga bata na ibahagi. At gusto po namin itong ituloy ngayon. Medyo naantala lang po yung aming pagsasagawa nito dahil nga po dito sa pandemic na bawal ang contact, lalo sa mga kabataan, So, andyan pa rin po naman siya na kung sakaling maging ready na po yung ating bayan, ang ating lalawigan, at COVID-free mo na po tayo, ay itutuloy po namin yung mga ganitong gawain. Pero, ito po ay binibigay na rin namin sa mga barangay officials para sa ganon, ito ay pwede na rin nilang maparating sa kanilang mga nasasakupang mamamayan, lalo na po sa mga households. Sa ngayon pong pandemic, marami po namin nakita na may na rin po mga ibang inisyatibo yung ating mga kababayan, dahil nga po bihira lang at limitado yung pwedeng lumabas, wala silang ginagawa. So yung pong segregation, tingin ko ay marami po yung nagpa-practice. Sa recycling, marami po yung gumagamit ng mga bote, ginagamit nilang magtanim ng halaman. Yung iba po as plain as bote, as plain as plastic can. Pero yung iba po ay talagang kinulayan pa nila, ginawa ng figure at attractive, kumbaga gumanda pa yung kanilang bakuran. So maganda rin po itong nangyaring, sabi nga, itong pandemya ay parang umpisa ng bagong buhay natin, At dito siguro ay mas ma-appreciate talaga natin sa panahon nitong pandemya yung pagsasagawa at sama-samang paggawa para sa zero waste management. Hindi lang po ito para sa kalusugan, kundi para sa prevention po, lalo na po sa mga virus,
At ang mga basura ay pwede pong pagbahayan niya ng mga virus. Kaya kailangan talaga itong isaayos. Ano po? Sir, napakaganda hong niyan, puntos niyan, po. Pagdating naman ho, though I understand ito po ay usapin na patungkol o may kaugnayan sa mga munisipalidad, pero ang challenge ho natin, sir, ngayon ay sa mga kabayanan, sa mga poblasyon ng bawat munisipyo, meron pong mga umiikot kung saan sila po yung nangungulekta. Alam ko pong ito ay sa level po ng munisipyo, pero ang challenge ho natin, sir, ay doon sa mga barangay naman na hindi po naaabutan noong mga truck na nakuha po ng mga basura para ito ay mas ma-segregate ng mas maayos. Ano po kaya ang maitutulong po ng ating pamahalaang panlalawigan, lalo na po yung mga nandoon sa mga interior na mga barangay na mas hindi po sila naaabutan ng ganito pong services. Apart from the minention nyo po, kasi po ito, may domino effect po ito, pag naturuan po pala natin sila nung tamang pag-segregate ng basura, minimal at parang eventually in the long run, hindi na natin kakailanganin yung mga services na yun na binibigay ng mga munisipyo. Pero on your level, at dahil hindi pa po natin na-implement ito masyado, ano po kaya yung ating pwedeng magawa ng ating pong pamahalaang panlalawigan, particular po ng inyong opisina? So, dahil may plano po ang ating governor na i-launch po itong zero waste management, at kaakibat po nito ay mag-iikot po kami sa bawat munisipyo, sa mga kabarangay, para lalo mas maiparating po ito sa mga mamamayan ang ating zero waste management. At makikipag-ugnayan po kami sa mga national agencies, ang DTI, DOST, ang ating academe, yung kanilang mga na-develop na technology para ma-recycle ang ating mga naiipong basura sa ating mga MRF, sa ating mga barangay, ay maparating sa ating mga kabarangayan, lalo na po yung ating mga nanay, mga kababaihan, na maturuan sila ng ma-recycle yung ating mga naipong recyclable materials sa ating mga barangay, na pwede nilang mabigyan ng panahon para ito magamit at pagkakakitaan. So yun po yung ating objective dito sa ating zero waste management. Okay. At yung iba po dito, na yung ibang mga munisipyo, magkakaroon din po sila, may mga plano po sila ng mga processing facility. Yung iba pong munisipyo, gusto nila ay yung mga plastic nila ay gagawin nila mga school desk, para ito ay maipamigay sa ating mga public school, magamit ng mga kabataan. Yun po yung mga tutulungan din ng provincial government. At marami pa pong available na technology ngayon. Hindi lang po sa plastic, yung mga items ng daang taon bago ito ma-decompose, ay may mga teknolohiya na po na pwede nating ma-i-adapt dito sa ating lalawigan. Meron pong mura, meron pong mahal, pero sa ngayon po siguro ay doon po muna tayo doon sa mga small scale na pagkakakitaan ng ating mga kababayan, lalo na po yung grupo ng mga kababaihan. Yes, sir. Apo, so malaki po ang ating ang partisipasyon ng ating mga kabataan. Sana po ay sa lahat po ng ating mga kabataan na nanonood po ngayon sa ating pong programa dito po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency, kung kayo po siguro ay may mga proposal, mga programa or mga inisyatiba na may kaugnayan po sa pangangalaga ng ating kalikasan, lalo't higit sa pagsasaayos o pagpapanatili o pag-segregate ng mga basura, siguro maaari po sila makipag-coordinate sa inyo, po sir, at nang mas mabigyan po natin sila ng sapat na kaalaman at edukasyon, sapagkat ang halaga po ng papel na ginagampanan ng ating pong mga kabataan. Kasi I believe na once na sila po ay ma-educate properly, eventually or in the long run ay mas malaki po at long term po yung magiging epekto para po sa ating probinsya.
Opo. Sir, dumako naman po sir tayo doon po sa isa rin sa pipeline o nasa pipeline na proyekto ng atin pong gobernador. Ito naman po yung may kaugnayan, may kinalaman doon po sa AAA Slaughterhouse na plano pong itayo sa nabanggit nyo kanina sa barangay ano po ba? Kabuyo, sir. Kabuyo. Kasi nabanggit nyo po kanina barangay Kagpo. Pagtatama Ah, lamang Kabuyo. po sa barangay Kabuyo po pala Kabuyo po, ito. Kabuyo. So, sir, ano po ang konsepto nitoong AAA? Though nagbanggit ho kayo kanina na sa pamamagitan nito ay hindi nahahawakan ng isang staff o ng isang kawani, ng isang trabahador ang pagkakatay ng isang Hayop. baboy o ng isang hayop, ano. Pero para mas maunawaan ho ng ating mga kababayan, ano po, lalo't higit yung mga kababayan natin na nasa laylayan, ano po ang ibig sabihin o ano ang konsepto nito, pagkakaiba dito po sa ating karaniwan ng nakikita na slaughterhouses sa ating pong probinsya, sa mga munisipyo at sa mga palengke po natin. Bakit ito po pala tinawag pati na AAA? Okay, sir. Ito pong AAA Slaughterhouse ay ang nangunguna pong ahensya ng ating pamahalaan dito ay ang ating Provincial Veterinary Office, kay Dr. Victoria. Ayaw ko po siyang pangunahan dito sa proyektong ito. Ang akin lang pong main rito ay yung para po sa social at saka environmental impact ng ating programang ito. Pero basically po, ang AAA po ito ay isang pasilidad na magkakatay ng hayop, ng baboy, ng kambing, na kung saan ay mag-i-issue po ang ating pasilidad, ang ating AAA facility ng certificate na ang hayop na ito, ang karning ito, ay prinoses doon sa AAA facility na slaughterhouse. Na ito po ay pwedeng pumunta sa ibang bayan, sa ibang probinsya ng ating bansa, at pwede rin pong itong ibenta sa labas ng ating bansa. So ibig sabihin ay kumbaga ay na-meet niya yung international standard para ito ilabas at dalhin sa ibang lugar. Yung pong ating mga regular nating slaughterhouse dito, base na rin po ito sa sinabi ni Dr. Rosa Victoria, na yung mga slaughterhouse natin dito nag-ooperate sa ating 6 na munisipyo, kung saan ito lang po yung ang minamarket lang po niyan ay doon sa munisipyo nila. Yung pong kinatay sa kanilang slaughterhouse ay hindi po pwedeng dalhin sa ibang bayan, ng ating lalawigan. May limitasyon po yung kanyang market. So itong AAA natin, ang target po natin ay hindi lang po dito sa Pilipinas, sa mga hotel, mga resorts, kundi papunta na rin po sa ibang bansa ang ating minamarket. Kaya malaki po yung kailangan na mga farmers natin na mag-alaga ng ating baboy, ng kambing dito sa ating lalawigan. At kung sakali man ho na may ganong pasilidad, ay di dapat dito ho rin manggagaling yung mga hayop na kakatayin para po dyan sa nabanggit na pasilidad. So with that note ho, sir, ay magkakaroon ho ng kabuhayan, additional income para sa ating mga kababayan. Yes, sir. At ang pinakahuling balita po dyan ay nakita po natin, nalaman po natin na nakipag-ugnayan na po ang opisina ng ating provincial administrator sa mga sa pamayanan po ng barangay Kabuyo nitong mga nakalipas na araw, at meron na po silang dialogue at ipinaliwanag ko sa kung ano ang mga gagawin o inaasahan na para po sa pagtatayo ng nasabing pasilidad. At kakapanayamin din po natin ang ating pong provincial veterinary officer na si Dr. Jose Victoria para naman po sa mas mabigyan po kayo ng mas malalim na pangunawa hinggil po sa proyektong iyan. At sa ating pong magpapatuloy ay atin naman pong aalamin
Sir, yung since nabanggit niyo po na kayo po ay nag-monitor din po ng iba't ibang mga environment areas, be it in the mountain or dito po sa ating mga karagatan, at isa po siguro sa ina-monitor ninyo ay ang sitwasyon po ng ating Marcaper. Ano po kaya, sir, ang update po natin sa ating Marcaper, lalo-lalo na po yung mga dam at ngayon po na nararanasan po natin ang mga pag-ulan? Okay. Sa ngayon po, kami po ay periodic po yung pagmomonitor namin dito sa mga pasilidad po ng Marcaper facilities. Yung pong 5 dam sa Marcaper. Kasama po natin dito ang taga-MGB, ang DNR. Sa ngayon po ay hindi lang pa kami nakakarating dahil sa logistics po, pero soon po ay amin po itong pupuntahan. At ayon po doon sa mga nagawa naming pag-monitor sa lugar, halos lahat po nung dam natin naman dito ay meron po mga sluice gate, mga spillway. Kaya kung mataas po ang tubig, malakas ang ulan, ay automatic pong lumalabas ang tubig dito. Hindi po yan kagaya ng mga ibang dam na malalaki na may gate po sila na control po yung paglalabas ng tubig. At isa po sa mga tinitingnan din namin dito, kung ano po yung mga landslide, yung po bang pinagbabagsakan ng tubig ay ini-scour niya yung pundasyon ng dam. So yun po, lumalakas ba yung mga seepage sa wall ng ating mga earth dam. Halos lahat po ng itong dam na ito ay mga earth dam, at yun po yung mga tinitingnan namin. Medyo maluwag po ngayon ang Marcaper, hindi kagaya po nung una na talagang hirap na hirap kaming makapasok. Ngayon po ay medyo maluwag na ang pagpasok sa kanila. At kaya medyo free kaming makapunta. At kumusta naman po, sir, yung mga bahagi din po ba yon ng inyong monitoring, yung halimbawa yung mga bumababa po o yung mga tubig na umaagos po mula po sa dam patungo po dun sa mga kailugan kaya po? Okay. Yung pong ating sinasabi nating yung ating mga wastewater na tinatawag na lumalabas diyan, na yan po ay tinatawag nating ARD. Yan, ang MGB po na meron tayo rito, sila po yung nagkakandak ng monitoring. At ang ahensya din po ng Department of Health ay paminsanan din po nagmo-monitor nito. At ganun din po ang Department of Agriculture dahil ilang pong irrigation facility natin ang kumukuha ng tubig dito sa mga kailugan na naapektuhan ng ating Marcaper. So yun po, ang OCD rin po, ang Office of Civil Defense, kasama po ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ay ito rin po ay minomonitor. Para sa ating mitigation measure. At patuloy po tayong makikipag-ugnayan at makikipag-alam din naman sapagkat ang ilan din po sa ating mga kababayan ay concern, kaya po na-brought ko po yan sa inyong atensyon, ay nagtatanong po sila kung ano na po ang recent development as regards our Marcaper dams. Maraming salamat po, Engineer, sa napakahalagang update na ibinigay niyo po sa ating mga kababayan. At panghuli po, bago po tayo tuluyang magpaalam sa ating pong kapihan ngayon, ay meron po kaming natanggap na detalye impormasyon mula po sa Eco Waste Coalition. Ito po ay isang organisasyon na nag-monitor po ng sitwasyon ng ating kapaligiran sa panahon ngayon ng pandemya. At nakita po nila, Engineer, na may mga itong ating ginagamit ho na mga face shield, mga face mask, or yung mga PPEs ay nagkakaroon ho ito ng kontribusyon. At ilan sa ating mga kababayan na hindi marunong magtapon sa tamang basura ng nasabing mga kagamitan ay nagiging nakita ho natin sa mga balita, sa social media kumakalat na iniiwan na lamang ito basta-basta tinatapon na lamang ito sa kung saan-saan. Ano po kaya ang magiging payo ninyo? At para naman po sa ating mga kababayan, baka meron po kayong mga paalaala na dapat po ay bahagi po ito nung segregation o tamang nailagay sa tamang basurahan po, sir. At ano po
po kayang epekto nito kung hindi natin ilalagay sa mga nararapat po na basurahan? Okay. Para po dun sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga lumalabas sa kanilang tahanan na talagang may mandato ang batas na tayo po ay maggamit itong ating face shields, karamihan po dito sa atin sa lalawigan, ang ginagamit na po nating face shields ay yung mga damit, mga cotton. Yan po ay dapat araw-araw nating nilalabahan. Tapos na maghapon, wag po natin itong isama sa ating mga regular na gamit sa bahay. I-separate po natin itong paglabahan. Lagyan po natin ng sunrocks. Pwede mo Opo. I-disinfecta po natin ito sa ating paglalaba, patuyuin at pagkatuyo ay ilagay rin po sa safe na lugar. At kumbaga sama-sama po lahat ng face mask nandun. At wag nating isama sa mga regular nating damit o gamit sa bahay. At yung po naman mga disposable na face mask, ito po ay hindi po washable, yung mga commercially nabibili natin. Wag po niyong labahan yan, wag po ninyong i-reuse. Pagkatapos po na maghapong gamit nito, ay i-dispose po natin. Pagkatanggal, hawakan sa magkabilang dulo, i-fold at ibalutin at ilagay po sa yellow plastic bag o yellow container. Ibig sabihin po, ito po yung mga pathologically waste. At pag magkokolekta po sa inyong nung umiikot sa bayan, lalo na po sa bayan, ay i-identify po ninyo na yan ay face mask, hand gloves, or ginamit ninyo po para sa health pag-address nyo sa isang may karamdaman sa inyong tahanan. Para na rin po ma-inform ninyo yung waste collector na itong inyong basura ay face mask or PPEs. At yun naman po sa ating sa mga kabarangay ay wag din po natin itong basta na lang itapon. Pwede po itong ikalat ng mga hayop. At alam mo naman na sa atin, tayo po ay may mga backyard livestock racing. Pupunta po yan sa hayop. Pwede po maka-apekto yan sa kanila. Kaya kailangan din po itong properly i-dispose natin. Balutin po natin ito at ilagay po sa ating mga compost pit. Yung pit po, hindi po compost pit. Hukay na malayo po sa pinagkukunan ng ating tubig. Para maiwasan po ang kontaminasyon. Pit po, special po para sa ating face mask, sa ating mga diapers, mga sanitary napkins. Doon po siya pwedeng isama. Okay. Sir, kung may idea po kayo, itong ganitong face mask na reusable, gaano po ito dapat katagal gamitin? May isang buwan, isang linggo ba bago palitan? Kung meron po kayong idea? Ang lang po yan, araw-araw lang pong lalabahan. Okay. Araw-araw siyang ititreat, isa-sanitize. Okay. Sir, yun pong mga waste na napuproduce po ng ating provincial hospital, kayo din po ba, sir, ang nangangasiwa po noon? Paano po ang tulong po ninyo doon? Kanila rin po. Ma-properly segregate po yun. Bali, segregated din po siya. Minomonitor namin ang kanilang waste generation, lalo na po ngayong pandemya. Ang dami po talagang mga PPEs na po-produce ng ating mga hospital facilities. Bali, ang nagmamanis din po nito ay ang ating mga hospital. At ito po ay nilalagay doon sa ating designated waste segregation facility nasa likod ng ating hospital. May plano rin po ang provincial government, ang ating provincial hospital, gumawa din ng isang pasilidad na makabago para din po sa proper management ng health waste ng ating hospital. Marami pong nagiging hazardous waste po ang ating hospital sa pag-attend nila ng mga pasyente. Nako, maraming salamat po, Engineer Rolando Josue, sa inyong napakahalagang pag-uulat na ginawa para sa atin pong mga kalalawigan, sa ating mga kababayan. At sadya nga po, napakahalaga po ng inyong opisina, ng inyong tanggapan upang maabot po, sa tulong po ninyo ay maabot po ang mga priority projects ng ating gobernador. At bilang pagtatapos, bilang panghuli po, Engineer, baka meron po kayong mga paalaala sa ating mga kababayan. Okay. Magandang araw po ulit.
sa ating mga kababayan in behalf po ng provincial government. Kami po ay nananawagan sa inyo ng inyo pong patuloy na pakikiisa at kooperasyon sa mga inisyatiba po sa pangangalaga ng ating kalikasan, lalong-lalo na po sa ating programa ng ating priority program ng ating governor na Zero Waste dito ang ating lalawigan, ay maisagawa po natin sa ating kabahayan, sa bawat pamilya, para masiguro natin na ang ating mga natural resources ay patuloy po nating magamit hanggang sa iba pang susunod na saling lahi. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po. Yan po ang ating Department Head ng Provincial Government, Environment and Natural Resources, si Engineer Rolando Josue. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaunlak ng panayam at sa pagbibigay ng pagkakataon upang kayo ay makaulayaw namin dito sa aming kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ugaliin lamang po na bumisita sa website ng PIA. Ito po ay ang pia.gov.ph, at para po sa iba pa pong mga kapihan namin ay mapapanood po yan sa Lucky 7 Channel 3, kasama po ang ating program o ang ating pong media partner na Marinduque News Network. At sa pangalan po ng aming Regional Director na si Dr. Joey Alagaran, ako po si Romeo Mataak Jr., kasama ko po ang aming staff dito na si Mark Ola. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok, pagsubaybay sa ating kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. At muli, ako po ang inyong Provincial Information Officer, si Romeo Mataak Jr. po ang inyong lingkod, nagpapaabot ng isang makakalikasang araw sa ating lahat. Keep safe, everyone. God bless po. Pakinggan mo ang pintig ng nag-aalab na puso. Tumutugtog, umaawit pagkat buklod-buklod. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Magsasaya tayo't magdiriwang, sabay-sabay paliparin, bila-bilang pangarap natin dadalhin sa kaluwagan, ramdam pagmamahal, ika'y kayamanan, puso ng Pilipinas. Para bang isang panaginip, habang binabaybay ang paraiso na iyong hatid. Sumasalubong ang ganda ng putong, kami ang hari at ang reyna sa piling mo. Sa aming puso'y natatanging Marinduque man din galing. Sa iyong ganda'y nabighani, kaya't sa amin mananatili. Pamanay maghahari, panggalan mo'y ibumani, haratin iparinit tingin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin natin alab ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin natin alab ng puso natin. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, puso ng Pilipinas. Kumakaway ang alon, Dami ng yakap ng hangin sa dagat. isla, pinagbuklod ng pag-ibig. Ang puso'y maawit kapit bisig, sama-sama
sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Yeah, yeah.